Una-una, my sincerest condolences to the family of Mayor Bebot. We lost, it's a big loss, no? It's a great leader, a very compassionate leader. He dedicated his life sa public service. And tanang naging pursuit ni Mayor Bebot was always for the interest of his constituents, no? Isa ka mabuot, dedicated, loyal na public servant. And more than a public servant, he's a suod, tama ka, no? Suod nga amigo. Beyond politics, o lagi ko may mahambal sa isa ka leader nga pareha ni Mayor Bebot. So last night, nakakita ko sa miss call ko from Governor Tamayo. Nagtawag ako sa iya, tapos ki-inform niya ko mga 9 o'clock yata o past 9 o'clock. So he delivered to me the sad news, probably the saddest news in the city of Coronadal, nga nagtaliwan na ang aton nga pinalangga nga Mayor Bebot Ojena. So subong budlay, no? On my part, medyo budlay nga easily accept that wala na si Mayor Bebot. But siguro God has other purpose for him. And siguro mambal ko lang, Mayor Bebot, the last time na nakita kita, balang kong you are not well. Hindi maayo ang imong health. But naningkamot ka gid nga maupod ka gid pag-distribute naton sang medical kits sa aton mga BHWBNS kag wheelchair sa constituents mo sa City of Coronadal. I can feel, no? Batyagan kong pagkakita ko sa iya, nalipay siya, naamal niya sa mga tao, na-miss ko ka mo. Pero may kutob na, may, ano ganing kutob, may ara na ko sang dahuna-huna nga looking at his face, kaya naka-face mask man siya, no? Pero katunga siyang mata niya, makita ko nga, I don't think he is well, no? Pero pirmi niya na ginapangako sa akon, kung I will never fail you. So sa last time gid nga nagpuli ako, hingupdan niya gid ko. I will never thought nga that will be the last time I will be with my good friend. And up to the last time nga nagupod kami, ang dedikasyon niya sa public service ang number one. Imagine kung hindi man ayo ang lawas mo. Kaya abi ko pagkatapos ang distribution sang kits, hindi na siya magbalik sa pag-distribute sang wheelchair, nagbalik pa gid siya, no? So amo na siya ka-dedicated. Kilala niyo si Mayor Bebot. Wala ka mo may mambal dira. Damo man nag-criticize sa iya, pero balang ko political lang na. Pero ang personalidad ni Mayor Bebot, hindi na niya, he's one person, no? Nga may prinsipyo, may tinindugan. Kag pag nagbuhay siya sang inambalan niya, si Mayor Bebot may isang salita. So muna sa decision making namon as a leaders, pag nagambal si Mayor Bebot nga may commitment ako dire, may commitment ako dire, wala na namon ginakontra. Kaya we know him and he knows what he is doing. And balang kong he doesn't decide, wala na siya nag-desisyon kung wala niyang pag-isipan. So sa mga taga-Coronadal, kung ano man ang mga pangarap ni Mayor Bebot, tani, subong ang iban na punuan naton, but he will never see nga buhi siya nga matuman tong iban nga mga nabilin. Rest assured, ang bagong Coronadal, imuod gid nato ng tanan.
mapulfill lang ang pangarap, ang dream ni Mayor Bebot na mapadayon ang mga proyekto niya, matapos ang mga project niya para sa Coronadal. Up to the last breath sa kabuhi niya, dedicate niya sa public service. And that is the kind of leader nga kinahanglan naton, nga in spite of his health, piliton pa niya maglibot. Makita man lang niya ang Coronadal. Maski gabi, no? Hindi na nakita sa ibang nga tao pero nagagawa na. Reliever niya na. It's a stress reliever niya nga maglibot siya, nga makantuan niya project niya in spite of his health situation. Wala kabalo ang mga katawan, kami man lang nakabalo sa health situation ni Mayor Bebot, no? During and after election, nag-antos gid siya. Pero wala niya ginapakita sa mga katawan ang pain, ang sakit, sang lawas niya, nga grabe naging ginaantos niya para lang ipakita nga hasta sa huling sandali, he will dedicate his life to public service. Kasubo, ano? Ang ginashare mo nga mga siling na to, no? Istorya kay syempre, no, ang publiko and even kami sa mga katapos sa media ay hindi kami makabati sa direct message from his family about his health, pero makita sa iya sini nga pagtinguha no nga makapakita gihapon sa publiko. Pero ano nga tuig ma-recall mo nga kilalahi ka mo sa patag na sang politika kag ano ang madumduman mo ko nga pinaka legacy nga mabilin po ni Mayor Ojeda? Well, wala pa ako sa politika. Kilala ko na si Mayor Bebot, no? Nagupod kami when he end his term as vice governor. Nagdalagan siya sang vice mayor sa Coronadal, no? Pero he is one person nga very passionate, no? Passionate about helping people. Kung na siya daw visionary. Kung may ara siya gusto, hindi nga gusto niya ang posisyon, gusto niya nga may ma-achieve siya para sa katawan. Siguro sa mga naupod ni Mayor Bebot sa politika, basta upod niya, siguro wala gid may mahambal na sa iya. Ang dedikasyon niya sa public service, ang commitment niya sa tao, ang loyalty niya. Dila mahambal ko gid nga up to the last hindi na siya magbigay. Nindugan niya ko, wala ako sa politika, pero hambal niya kung ano ang desisyon ni Kong Dinan dito ko maupod. Wala kami nag-upod purely because of politics. Nag-upod kami because of principles. Yes. Pareha ang amon prinsipyo. Hindi kami nag-upod for political convenience because kung political convenience lang, kung wala ako sang 3 years, si Mayor Bebot could have joined other groups. Yes. For convenience. But wala niya nga ang pag-upod namon before ito nakapungko ako at I delivered, no? Nakadeliver ako sa public service nga deserving sang iya loyalty. So hasta sa pagbalik ko nakita niyo naman nga nag-antos gid siya, no? Para sa iya sinyo patience is a virtue. Until nagupod kami liwat and unfortunately na nakabalik na kita. Pero nakita niya man, no, ambal ko pagani, the last time nga na-interview ako, I will let Mayor Bebot announce ang mga project sa City of Coronadal. Kaya gusto ko gid siya nga maging proud nga ang mga pangarap niya, ang mga gusto niya, matupa, no? Nga nagupod kami liwat. But ang pinakasubo sa tanan,
hindi na niya na makita ini nga buhi siya. But you know, your Mayor Bebot, your spirit, ang imo mga pagpalangga, magpabilin, and we will continue your legacy. Nga, we will be as dedicated as you are in terms of public service. And to his family, nagligad, ma-recall ko, and even sa nanging viral nga post ng iya sila nga bata, sang mainit, no, ang eleksyon, dito ko na natandog ang balatyagon ko balakong nga mas madamo pa ang tion nga dedicate ni Mayor Ojena in public service compared to his time, to his family. Ano gusto mo ipalabot sa iya pamilya po and to Ma'am Christy? Kay Ma'am Christy and to the mga bata ni Mayor Bebot, balad nyo naman nga naningkamot gid kita, no? We were a family at the time nga nagmasakit si Mayor Bebot, and we extended our help and support para lang gid nga nagapati kita nga he will survive this, no? Ma-survive niya. Nagapasalamat man ko nga in spite wala man nakabalo ang publiko sa the real situation sa health ni Mayor Bebot. Nakita ko gid nga I've seen grabe gid ang dedication sang family ni Mayor Bebot ni Ma'am Christy, no? Nga ginakuan gid, we were trying our best for Mayor Bebot to recover, and sa tuod lang confident ako nga makarecover si Mayor Bebot eh. Medyo tong last time ko lang siya nakita nga nagkikita kami nga there's something wrong. No? So wala na ko namang quote after that. Sa family, Ma'am Christy, sa mga bata ni Mayor Bebot, you're lucky. Maski nakulangan sang panahon si Mayor Bebot to be with you because he is a dedicated as public servant. Balang ko ang pagpalangga niya sa tao, ang dedikasyon niya sa public service, ang isa sa kalipayan niya nga na-appreciate ninyo, no? Nga sa akon man lang siguro ang pagpalangga ni Mayor Bebot sa tao kag public service more than enough to compensate for the loss of time nga na-spend niya sa iya pamilya kag sa iya nga mga bata. Si Ma'am Christy, nakita ko gid nga wala gid siya nagalinalin sa tupad ni Mayor Bebot maski diin, no? Ging tutukan niya gid nga makarecover. And it's a big loss lalo sa pamilya ni Mayor Bebot, but siguro ang looking at the positive side nga sa tanan nga effort, sacrifices ni Mayor Bebot, makita ninyo nga damo nga tao nagpalangga sa iya. Kag makita nila nga kung leadership lang siguro, kung performance lang, siguro budlay pantayan ang nahimo ni Mayor Bebot for the city of Coronadal. Yes. Okay. And of course, message mo kong gaina na mention mo naman nga magabulig ikaw to continue ang mga dreams ni Mayor Ojena for the city of Coronadal. Your message to all South Cotabateños because of the sad nga balita nga ini, no, sa pagkadula sang aton nga alkalde sa siyudad sa Coronadal. Go ahead po. So sa mga taga siyudad sa Coronadal, sa South Cotabato na nakakilala kay Mayor Bebot, so we have to pay tribute to a leader, no, whose life was dedicated to public service and to the people he loved. No. He was just more than a local executive. He was a servant who believed that leadership is not measured by position, but by the impact one leaves on the lives of ordinary people. He led a life with humility, quiet strength, and
deep sense of responsibility to his community. So those who work with him knew him not only as a capable leader, but a compassionate friend. Isa ka tao nga nagapamati, nakaintindi, kag nag-action with sincerity, no? So, for Mayor Bebot, public service was not easy because nagaservisyo siya nga may ginabatyag siya. Pero wala niya ipakita sa tao ang pain ng ginabatyag niya. And he was happy to serve in spite of his health. Though pain reliever niya ang magbulig kag magtrabaho. So damo siya kabuhi nga natandog. Damo nagtiwala sa iya. So to his family, friends, and people who had privilege of being served by him, we extend our deepest condolences and our gratitude for the life of a man who gave much to his community. Si Mayor Bebot, wala na siya siguro. He will no longer be with us to walk among us, to see his programs accomplished and his dreams fulfilled. But his legacy of service will continue to inspire those who follow. So maraming salamat, Mayor Bebot, sa paglilingkod mo. At hindi ka namin makakalimutan. We will forever cherish the memories, the public service, your dedication. You will surely be missed by the Coronadaleños and from mga taga-South Cotabateños nga naservisyohan mo. Madamong salamat.